Sa mga kababayan, may linabas tayong dokumento dito kahapon sa Boljakan sa Facebook na kung saan may dokumento ito, Embassy of the United States of America. Ito ay dated October 11, 2022. Okay, mamaya i-discuss natin yan. So ano sinasabi dito sa sulat? Nabasa nyo na ba yon? Paano natin paniniwalaan ang bangag na gobyernong ito? Sabi dito, the Department of State has revoked U.S. passport number, passport number 566701788 issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid U.S. passport issued to you pursuant to the particular law, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulation cited in this letter may be found at So sinulatan sa binawi ang kanyang US passport, mga palangga, na isnisyo sa pangalan niyang Erich Sylvester Tulfo noong August 6, 2021. Binabawi sa kanya kung ano pang mga dokumento niya na kasi yung mga US documents na yan, pagmamay-ari yan ng Amerika, ng US, mga palangga. So inisyuhan siya ng US passport. At based doon sa investigation, kasi binasa ko na yan kanina, di ba? Based sa pagsaliksik nitong immigration na ito, ay what? Napag-alaman na si Tulfo ay nag-apply, si Erich dito, Erich Sylvester Tulfo, ang ginamit niyang pangalan, na nag-apply siya, mga kababayan, ng US passport, nag-grant siya ng US passport noong 1991, mga kababayan. May 24, 1991, nag-apply siya, di ba? Hindi naman siya, imagine mo, once kasi pinanganak ka sa Amerika, automatic, di ba, is ano ka na, US citizen ka na. May birth certificate ka, tapos later on, pwede mong i-apply ng passport, US passport. Nag-submit uli siya ng renewal. Ito bagong-bago, 2021. Erich Sylvester Tulfo. Yan po ang gamit niyang pangalan. 1991 siya nag-apply, then nag-renew, 2001, then 2021. Nag-renew siya uli ng kanyang passport, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, naging successful ang kanyang renewal noong 2021. Imagine ninyo. Kaya di ba nung inappoint siya ni Bangag doon sa DSWD, hindi siya na-confirm? Remember that? Nag-executive session sila kasi Amerikano siya. Di ba pinag-usapan na natin yan? Amerikano siya sa pangalang Sylvester. Erich Sylvester Tulfo. Pero lingid sa ating kaalaman, mga kababayan, sa lahat po ng gustong kumuha ng copy, nandun po sa Facebook natin sa Boljakan. So imagine niyo 2021, nag-apply pa siya. Ang kapal ng mukha ni Winong Tulfo. Winong yan siya. Actually, friend ko yan sa FB, nagko-comment yan. Malay ko ba na fraudster pala yung Jolol na yan. Pero ang totoo pala ditong kwento, hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Ipinanganak siya ng August 10, 1963 sa Tacloban, Leyte. Bakit kamo? Bakit nalaman ng US Embassy o ng US government na si Erwin Tulfo or Erich Sylvester Tulfo ay hindi yung Tulfo natin sa Pilipinas? Fraud yun. Sino kaya si Erich Sylvester Tulfo? So through investigation, yung pangalan niyang Erich Sylvester Tulfo na sinasabing ipinanganak doon sa kanyang passport record, US passport, pinanganak siya ng December 30, 1965 sa Hawaii nga, mga palangga, hindi niya tunay na pagkatao. Through that letter, nabasahin niyo sa Boljakan, sinasabi na siya ay si Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak nga noong August 10, 1963 sa Tacloban City. So yung letter na to ay dated October 11, 2022. So ngayon, mga kababayan, imagine nyo, yung mga inuupo ni Bangag ay mga fraudster. Di ba? Magnanakaw na mga pagkatao, mga kababayan. Kasi nung June 27, 2022, ay sinign voluntarily ni Tulfo doon sa kanyang na siya ay ipinanganak noong August 10, 1963. Hindi siya December 10, 1965. Grabe ang panloloko sa inyo. Nakasulat sa kanyang birth certificate na siya talaga ipinanganak ng August 10, 1963. Why? Kasi nung ni-revoke ng US, June 27, 2022, ayan o, isinorender niya yung kanyang
original US passport na nirenew niya nung taong 2021 kasama yung kanyang social security card. Nung September 14, 2022, mga kababayan, dahil nga siya ay ano na eh, di ba, inappoint nga siya ni Bangag, DSWD, di ba, na hindi siya na-confirm. Dahil ni-revoke yung kanyang US passport, at isinorender niya sa embahada ng US dyan sa Pilipinas noong June 27, 2022, kinailangan niyang mag-apply ng kanyang visa na, US visa. Kasi pupunta siya ng Amerika. Then September 14 of 2022 ay nag-apply siya ng visa. Ano yung visa na in-applyan niya? G2 visa. Ano yung G2 visa? Ito yung mga pang-politiko, mga politiko, yung may mga diplomatic tsuva sa mga bansa. So nag-apply siya ng G2 visa. So ang nangyari doon, napatunayan na nagsisinungaling siya kasi doon sa kanyang visa na in-applyan niya na G2 visa application, mga kababayan, isinulat niya na ipinanganak siya noong August 10, 1963 sa Tacloban. So inamin niya doon sa G2 visa application niya. So sa makatuwid, mga kababayan, si Erich Sylvester Tulfo ay isa lamang, katang-isip, kapatid niya ba? I don't know, hindi natin alam. Ilang taon niyang niloko ang Pilipinas at niloko yung sarili niya at niloko niya ang gobyerno ng Amerika nung nagnakaw siya ng identity kay Sylvester Erich or Eric, ninakaw niya, pinalabas niyang sa Hawaii siya ipinanganak. Kasi nung unang panahon, hindi pa po ganun ka-bit yung mga documentation na yan. Nakakalusot nga yung mga pulburon sa eroplano, nabibit-bit, di ba, nung unang panahon. Sumanang-mana siya kay Bangag, na peke ang education, peke ang diploma, peke lahat. Ito po yung mga politikong namumuno sa inyo. Ang bansang Amerika ay niloko. Nagnakaw siya ng identity para makakuha ng US passport. Niloko kayo. It's the same thing na pag-appoint ni Bangag Jr. sa pamangkin ni Lisa kay Paul Soriano na Amerikano din. Ibinabrag pag nagta-travel sila, even sa government travel nung nandoon pa siya, di ba? As advisor ni Bangag. Binabrag niya na blue passport siya. Ilang beses kayo lulukuhin ni Bangag? Kumilos na kayo. In-appoint si Soriano. Tulfo, Amerikano, pero fraudster. Ilan pa ang mga Amerikano na hindi natin alam na in-appoint? Remember, Perfecto Yasay, the late Perfecto Yasay, hindi yun na-confirm because of the same thing. Tinolerate ba ni Duterte yon? Hindi. Pero si Bangag patuloy na nag-a-appoint ng mga sinungaling, mga kawatan. Look at Michael Ma. In-appoint na special envoy to China na hindi inulat ng media. Hindi nga natin alam kung Chinese yan, citizen. Si Tulfo huling-huli dito sa dokumento na ibinigay sa atin. Nagnakaw siya ng identity, mga kababayan. Oh my God, mga kababayan. Saan kayo pupulutin? At ngayon nagjadyaan, ginawang congressman as representative, ganun-ganun nila kayong babuyin. Ganun po kayo balahurain ng mga bangag na namumuno sa inyo.